Hi Karils! It's me again, Rhea! Unemployed girly currently live in an apartment with my boyfriend and a trying hard content creator at the age of 25. So ka-reels, for today's vlog, syempre kilala nyo na ako. Alam nyo na ang for today's vlog natin ay late na naman. Ito na nga yung continuation ng pag-aaral namin sa KLC. September 28, 2025 nga nangyari ang mga kaganapang ito. Ito na nga yung pa 4th week nung nag-aaral pa kami sa KLC, which is Korean Language Center. Hindi ko na nga lang na-videohan yung ibang pangyayari, pero nakaligo na nga pala ako ng time na yan at nakapaglagay na ako ng sunscreen, at nang ginamit ko ang sunscreen dyan ay yung favorite naming sunscreen ng boyfriend ko, which is Bello Tinted Sunscreen. At ito namang inilalagay ko ngayon ay Sola Foundation Primer. Ang ganda nga nitong foundation na to kasi foundation na siya, primer pa, 2-in-1 na. Kapag ito nga talaga yung foundation na gamit ko ay magandang maganda nga ang lapat ng makeup. At dito nga ay para mas gumanda pa, papatungan ko pa siya ng isang layer ng foundation, which is itong O2O foundation. Pero pagkalagay ko nga nun sa mukha ko ay hindi ko nga muna binilend. Hinayaan ko nga muna siya na medyo matuyo-tuyo at ayan, nagsuklay muna ako habang medyo pinapatuyo-tuyo ko nga yan. Bakit ko nga ba pinapatuyo-tuyo muna? Medyo sticky kasi to, kaya mas gusto ko na medyo pinapatuyo-tuyo muna siya para kapag binilend ko siya, mabilis na lang siyang i-blend at lapat na lapat siya sa mukha ko. Mamaya makikita nyo ang ganda ng resulta nan. At after ng ilang minuto, matapos ko ding makapagsuklay ay medyo tuyo-tuyo na siya, kaya ayan, binelend ko na nga. After nga makapag-foundation ay diretso na nga tayo dito sa pagkikilay kasi ito nga yung pinakamatagal kong gawin sa lahat. Yung iba kapag ka nagmamadali ako like eyeshadow, mascara, blush on, and lipstick, kaya ko na siyang madaliin, pero itong pagkikilay, ito talaga yung pinakamatagal kong ginagawa. Ewan ko kung ako lang ha, pero para sa akin, ang hirap-hirap talagang magkilay at ang hirap-hirap niyang pantayin kasi hindi talaga pantay yung mga kilay natin. Ayan, ginamitan ko pa nga ng cotton buds para mas maganda yung linya niya, o 'di ba, drawing na kilay. Hindi naman ako madalas mahilig magkilay, pero kapag nagustuhan ko nga ay parang ayun, nagkikilay ako. After nga magkilay ay diretso na nga ako dito sa pagba-blush on. Dahil nga ubos na yung blush on natin ay itong lip tint ko na nga lang muna yung ginamit kong pang blush on. Ganda din gamitin tong lip tint ko na to kasi mabilis lang siyang i-blend. Hindi siya kagaya ng ibang lip tint na nag-stay lang. Ito blendable talaga siya. Then after ng pagba-blush on, ginawa ko na nga ang pag-eyeshadow, pagka-curler at pagmamaskara. Itong mga ganito, gamay na gamay ko na to kumpara sa pagkikilay nga na napakatagal kong gawin, inaabot ng ilang minuto. Fast forward, pagkatapos kong mag-ayos sa mukha ay ayan, nag-lotion na nga tayo. Para nga naman hindi tayo dry skin, 'di ba? Nakakahiya naman. Then ayan, magpa-pants na nga tayo kasi bawal yung naka-short doon, kaya naka-pants tayo. At ito nga yung susuotin kong pants ngayon. Black nga ang outfit natin for today, pati yung damit natin ay black na crop top nga. Pero hindi naman yung crop top na sobrang ikse kasi bawal din naman yung mga labas yung puso doon. Syempre school yun, dapat formal yung attire natin doon. And ayan, outfit check lang tayo dyan. Inayos lang natin yung damit natin para mas alam natin na okay na tayo. Then suklay lang, ayusin lang yung buhok. Then ayan, tiningnan lang ulit natin, inayos lang ulit pati yung puwetan, tiningnan pa. And ayan, pagkatapos niyan magpabango na tayo dahil aalis na nga tayo neto. And pagkatapos magpabango and ayan, magsapatos na tayo. Kasi yung boyfriend ko, kanina pa nag-aantay sa labas, medyo baka nababagot na siya. Baka naiinis na din siya sa akin, no? Ay, hindi naman. Ayan, white naman yung ginamit natin sapatos para mas magandang tinan. Hindi naman super black lahat, 'di ba? Then outfit check lang ulit kasama si boyfriend, and ayan, ang pogi naman ng tao na to. And ayan na nga ang ate girl nyo, ayan na nga si Karils nyo, o 'di ba? Gandang-ganda yan sa sarili niya yan dyan. Kita nyo ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, ang ganda nung lapat ng makeup ko dahil yan dun sa dalawang foundation na nilagay ko. Plakadong plakado ang above na yan, talaga naman. Buti na nga lang nagising yan ng maaga kasi matagal ngang mag-makeup talaga yung babae na yan. Nung mga time na yan, gandang-ganda talaga yan dyan sa sarili niya kasi ang ganda nung pagka-makeup niya, plakadong plakado. Ewan ko kung ako lang, kayo din ba? Minsan pagka nagme-makeup ako, may time na parang ang gandang-ganda ko, pero minsan naman kahit naka-makeup ako, feeling ko hindi plakado yung pagka-makeup. Minsan may pakiramdam akong ganon, yung pati outfit ko bumabagay sa makeup ko, pati yung nararamdaman ko bumabagay sa makeup ko, outfit
ko, ganon. May ganon din ba kayo o ako lang? Yung parang may mga days kayo or may mga moods kayo na parang swak lahat? Gets nyo ba? Kung hindi o siya, huwag nyo na intindihin. Di nyo pala gets eh. Anyway, nung mga time na to, palabas na nga kami neto dito sa amin. Kung napapanood mo yung mga vlogs ko, alam mo na bago makalabas dito sa amin para makasakay ng tricycle ay medyo malayo nga. Pag wala kang motor ay mahirap ngang mag-abang ng tricycle. Swertihan na lang kung may tricycle agad. And buti na nga lang nung mga time na to ay may motor kaming dala. Yung motor nga pala na dala namin dito ay hindi nga yan sa amin. Sinanla nga lang yan nung kapatid ko sa amin pansamantala. Sanla lang din yan sa kanila dahil need nila ng budget. Sinanla din muna nila sa amin. O diba? Sinanla sa kanila tapos sinanla sa amin. Magaling! At dahil nga need nila ng budget at need din naman namin ng motor kasi nga mahirap ang sakayan dito sa amin, ay ginuna muna namin. At ayan, kaka-video ng babae na yan, naman naglabo-labo na ang buhok sa lakas ng hangin. Kita nyo naman dito sa video, medyo malayo talaga dito sa amin bago ka makalabas papunta sa sakayan ng tricycle. At dito nga ay nakalabas na kami. Pagkalabas mo sa amin ay bahay nga ng magulang ng boyfriend ko. Hinabilin nga namin yung motor doon kasi hindi naman namin madadala yun pakalamba kasi wala naman kaming lisensya, konsensya lang. Kaya naman nagko-commute nga lang kami. After nga namin na maihabilin yung motor, ayan, nag-commute na kami ng tricycle. Papunta nga palang bayan to. Kasi sa bayan ka pa nga makakasakay ng jeep papunta ngang Kalamba. O diba ang haba ng biyahe? So, Karil, siguro naman, alam nyo na, nakita nyo naman, nakasakay na nga kami nito ng jeep. Ito ngang jeep na to, syempre, pabiyahe na ang SM Crossing Kalamba kasi nandun nga yung Korean Language Center na pinapasukan namin. And tara, samahan nyo kami na bumiyahe. Fast forward, nakababa na nga kami nito ng jeep. Maglalakad ka pa ng ilang minuto bago tayo makarating dun sa KLC, which is Korean Language Center. Hindi nga nagbababa yung jeep dun sa mismong tapat ng KLC kasi bawal ngang magbaba dun. Meron lang designated na babaan kaya ayan, need pang maglakad ng ilang minuto. Okay, ganda. Oh, narinig nyo naman, picturean daw siya. After nga na mag-picture-picture dun sa may overpass, ay dumiretso na kami dito sa may KLC. Sa tabi nga ng KLC ay may Mercury Drug. Bumili nga muna ako ng tissue dito, pampuna sa ating pukaykay pag nga tayo umiihi. Hindi nga sanayan si Karils nyo na hindi nagpupunas ng kanyang pukengkeng pag umiihi. Abay, mamamantot tayo. Mamamanghi tayo dun sa loob. Abay, nakakahiya naman kapag tayo namanghi doon. After nga bumili ng tissue ay eto na tayo sa ating KLC. Papunta na nga tayo dito sa loob. Alam niyo na to kasi na-vlogs ko naman na to dun sa mga nakaraang vlogs ko. Ayan, kita niyo na tong hagdan na to. Pamilyar na kayo dito, 'di ba? O ilang beses na tayo nag-akit baba dito dun sa mga nakaraang vlogs natin. Na nabanggit ko pa nga sa inyo na nalilito pa rin kami dito ng boyfriend ko kahit linggo-linggo kami nag-aakyat panaog dine. At ayan, fast forward, nandito na nga tayo sa ating KLC. Ayan na yan siya, ang karilis nyo. Medyo nagiging komportable na siya sa mga classmates niya. Nakikipag-usap-usap na siya kahit hindi siya friendly. Ayan, dahil wala namang hindi natapos si karilis nyo na assignments or activity na pinadala sa bahay. Kaya ayan, aura-aura na lang tayo dito. Habang ang boyfriend natin, ayan, nagse-cellphone at iniintindi yung mga activities or assignments na hindi niya nagawa nung nasa bahay pa. Yan, yung mga kasunod, medyo hindi ko na i-voice over yung iba para marinig niyo yung actual na mga nangyayari or actual na tunog or original na tunog dito sa loob ng KLC.
Dito umaaura-aura lang naman ako dito, tapos itong nasa likod ko si ate, ayan, sabi niya sama ko daw siya, kaya ayan, sinama ko siya. Medyo nahihiya nga ako dito sa kanya kasi hindi pa kami ganun ka-close. Sabi ko sa'yo kanina, basahin mo ng paulit-ulit kasi baka bigla kang tawagin. Nakaka-interest ko. Nalilito talaga ako sa ano. Na-stress ka na, Wendy? Uwi na ako. Half day. Teacher. Tapos yung number 2. Doon ako malilito. Ay, yung nakasalita kanina. Grabe. Ako yung nag-aakit. Yung ikot. Tapos 2. Hindi na yung sheep kasi walang papatulong ako sa iba ka naman. Pag may mga number na gano'n, yung kompleto. Diba? Get sa bowl na 2,000. Ano 2,000? Ang 2 ay yung Ichon. Ichon. Ito yan, 2,000. Hindi ko nababanggit yung walang value. Walang value. Kaya hindi ko nababanggitin niya. Diretso kami dito. Tens lang naman to. Ano lang to? Edi, ida. Ayun na yun. Ichon, kasi yung yun. Sige, sige. Ang baba. 20, 18. Ayan. 2,000. Ano 2,000? Ichon. Walang value. 100 to dapat ba? Hindi na ibang. Diretso ka na sa 18. Ano 18? Shipal? Ay, shipal? Shipal. Kasi 10. Diba? 18. 10. Ship, diba? Ship. 8. Kasi 10 plus 8, 18. Diba? Ship, 10. Pal, 8. Tapos yung year. Teacher. Ship, pal. Basta pag dalawa na lang sa ship na ang basa ka. Pag 1. Kasi ano to 8. 10 to, diba? Ano siya as? Magaan siya as 10. 20, 20. So, value. 27. 20. Ano ang 20? 20 lang yun kasi 20. Ship. Sa kanin kita, hindi nga nakasagot ka rin. Ano yung 20? Shape. Hindi, 10 lang yun. Ito kasi. Sabi ko sa'yo, wag. Shape, 10 lang yun. Ba, 20. Isipin mo lang, 2. Ano ang 2? Isipin mo to, 10 to. E-shape. E-shape. Ayun ang 20. Diretso kami 7. E-shape pa. No, chill. Chill. Taon, yun. Regalo na naman yung 27. E-John. E-shape. Chill niya. Hindi ko yung sa konti pa naman. Ikaw mo nag-isip ko. Hindi na pasok sa utak ko. 2,000. John, kasi ito walang value. 19. Yung ship na yan. Ship. Oo. Shipper. Yun. So, sige. Sige dyan.
전, 구세, 1,000. 전, 900 kasi 100, diba? 30 Ay, yes. Arigato. Ayun, nung nag-short break na nga kami, itong si Ate Wendy, yung naging close ko na dito kahit papano, yung napag-aralan namin ng morning na about sa numbers, ay nagwating-wating o nagwaning-waning na ang utak, hindi na magets ang tinuturo ng aming teacher. Kaya ayun, sa nakita nyo, nagpaturo siya sa akin kanina kasi nga daw hindi niya magets and that's okay lang naman. Kasi mahirap naman na talaga kapag wala kang prior knowledge about sa Korean numbers kapag numbers na yung pinag-aaralan. Sobrang blessed ko lang talaga kasi bago ako pumasok dito sa KLC, before talaga may prior knowledge or stock knowledge na ako about Korean language kasi nga dati nag-church ako at natuturuan kami ng pastor namin and yung mga missionary kasi mga Korean sila. And after naman na maturuan ko si Ate Wendy, na-gets naman niya. And I'm so happy naman na makatulong. And fast forward, short break time lang kanina. Nandito na tayo sa lunch break na nga namin. And dito nga, ang ulam namin ng boyfriend ko ay adobo. Special ang lunch break namin ngayon. Mas masarap ang kain kasi yung isa namin ditong classmate, birthday niya. Sa pagkakaalam ko, may-ari siya ng pagawaan ng pizza. And ayun, dahil nga birthday niya, ayan, may pa-pizza siya, may pa-plus, tapos may pa-pansit. And kaya naman, happy-happy ang lahat ng mga classmates namin, pati na rin kami ng boyfriend ko dahil aba, free na to eh, saan ka pa, aayaw ka pa ba, pizza to, sarap to, diba? And yung classmate namin na yon, sabi nung teacher namin, mabait daw talaga yon kapag may mga ganap-ganap daw, talaga daw talagang nagdadaloy ng mga free food. O diba ang swerte namin kasi may naging classmates kami na gano'n, napakabilis naman ng mga taong ito. And ayan, alam nyo na yan na kapag break time namin, it's time to watch Family Feud. Pinapanood nga kami niyan ng teacher namin para nga hindi masyadong bagot at para may paglibangan dito sa loob ng KLC habang kumakain at nagchichismisan. Siya, isound on ko na to ha. Enjoyin ko yung pagkain ko tapos nood lang akong Family Feud. Panoodin nyo din. Tres, madalas yung sagot. Di, malapit lang yun sa, sa blank. Simbahan. Malapit lang sa simbahan. School. Pwede. Terry, pass or play? Play. Play? Okay, let's go. Let's play. Okay, Mami Ana. Eto, di alam yung sakto address. Tapos madalas yung sagot ay, malapit lang yun sa... kulay ng bahay na katapat. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Ano ang ayaw mong mangyari habang ikaw ay naglalaba? Mami Ana. Madulas. Maubusan ng tubig, di ba? Celine. Pinaglaban na. Celine, something na pinapalos. Sapatos. Nandiyan ba ang sapatos? Wow. At may mga moto. At yung ay chow chow 에린 마르케스입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 바이 라구나에서 삽니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 세레몬 사이페렌소 필리스 입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 바이 라구나에서 사람입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Pensahamnida, sinin Kulanggal by Bicol, Eso Samnida, Manaso Panggapsunida, Pensahamnida. Ay, ako na pala. Wala akong may kasunod pa, ma'am.
안녕하세요. 제르유문 셜리 카나연입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 빌라 라구나 에세요입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저 이름은 아들레인입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 칼럼바에서입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 안녕하세요. Tatayo lang. 제 이름은 웬디입니다. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 칼럼바 라구나에서 삽니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. After lunch break nga ay grabe na ang kaba naming lahat nun. Kasi nga kita nyo naman after lunch break, introducing ourselves ang ginawa namin. Kanya-kanya na kaming sauluhan nun kasi nga the rest of the time sabi ko nga, after lunch break, introducing ourselves na lang yung ginawa namin. And sobrang na-enjoy namin talaga siya as in kahit na kaba-kaba kami nun. And naitawid naman naming lahat. Syempre hindi ko na lang binidyohan yung iba kasi syempre hindi ko naman sila ganun ka-close. Ang binidyohan ko lang talaga yung medyo close ko or yung mga ka-close ko na mga classmates ko. Nakakahiya naman kasi na videohan yung iba na classmates namin na hindi ko naman close, 'di ba? Privacy rin sa kanila, baka naman sabihin nila hindi ko naman sila ka-close tapos binidyohan ko sila ng basta-basta. After nga ng introducing ourselves na na-enjoy naman namin kahit nakakakaba ay uwian na nga. Naubos na nga yung oras sa pag-i-introduce namin isa-isa kasi isa-isa talaga kaming nag-introduce ng self namin. No? And madami din naman kami kaya nakain na nun yung afternoon time namin. Pero kahit na ganyan sobrang nag-enjoy talaga kami. Feeling ko para sa akin ito yung isang experience na hindi ko makakalimutan nung nag-KLC kami. Sobrang saya, nakakakaba na ang saya. After nga na makalabas ng KLC ay hindi mo na kami dumiretso ng terminal. Pumunta kami dito sa kabilang way kasi may titingnan kami. Ang titingnan sana namin dito ay kung bukas yung Pag-ibig kasi kukuha sana kami ng loyalty card kaya lang wala na pala yung Pag-ibig dito. Since katabi ng Pag-ibig, konting lakad pa ay yung Medicard which is yung health card namin sa company. Tiningnan na din namin kung bukas siya kasi magpapa-appointment sana kami ng pagpapalinis ng ngipin. Free lang yun ng company kasi may card kami. Kaya lang sarado pala sila kapag Sabado kaya hindi rin kami nakapagpa-appointment and ayan, bumili ako ng buko dyan kasi nainitan ako, gusto ko na malamig. And dahil nga hindi kami nakapagpa-appointment kasi sarado, pupunta na lang kami nito sa terminal para nga dumiretso na pauwi. And habang naglalakad nga kami papuntang terminal, itong boyfriend ko, favorite na talaga ang mani. O, di ba? Ang hilig sa mani. Kaya ayan, nung may nakita siyang nagtitinda ng mani, tumigil muna siya para bumili. And sinamahan ko naman siya, syempre, di ba? Kaming dalawa yung magkasama. And habang nabili siya dyan ng mani, ako dito, yan, aura-aura lang, video-video lang, para may pang-vlog, gadon. And dito nga pala, sabi ko sa boyfriend ko, bago kami pumunta ng terminal, katapat lang naman ng terminal yung DIY, dadaan nga muna kami ng DIY. Wala kaming pera pero mag-window shopping kami. Isa kasi sa favorite ko na binibilihan ng mga gamit ay yung Mr. DIY. Kahit medyo pricey ng konti, magaganda yung gamit nila doon. Talaga namang gustong-gusto ko yung mga gamit nila sa DIY. Kaya lang sayang kasi ngayong araw na mag-window shopping kami, wala nga kaming pera. Kaya ayan, mag-window shopping na nga lang kami. Reusable eco bag is a fantastic alternative to single-use plastic bags. It is the way to go when shopping at Mr. DIY. Save here. Use the Good Bag Reusable eco bag. Only 7 pesos at Mr. DIY. Mr. DIY. Di ko na nga sana i-voice over tong mga kasunod na clips kaya lang nung nagwi-window shopping kami dito sa Mr. DIY ay nagpapatugtog nga sila at ang tugtog ay about sa Christmas song. Dahil nga burn na, malapit nang mag-December at malapit na mag-Christmas kaya ganun yung tunog nila. Kaya sinound off ko na lang kasi baka makopyright na naman tong ginawa kong content. Kaya ayun, mas pinili ko na lang na i-off na lang yung tunog. And fast forward, nandito na nga kami nito sa may terminal. Naglalakad na kami papunta sa terminal ng jeep.
Pauwi na nga kami nito, sasakay na kami ng jeep dito sa terminal para makauwi ng papuntang Bae. At ito na nga yung sinakay naming jeep, wala pang kalaman-laman, magpupuno lang yan, then aalis na din yan. At dito ko na nga ka-reels tinatapos ang vlog na to. Thank you for watching, follow my page for more, pa-react and pa-share na din. Thank you! Bye! Love you all! Mwap!